Phoebe? I whispered her name as I recognized her face. I only saw the side of her face earlier. That's why I still haven't recognized her yet. But now that she's facing my direction while smiling widely at Queen, my heart constricted in pain upon recognizing her. I didn't know she'll be here, with a son, to be specific. Is he Queen's? May dapat ba akong malaman bukod doon sa sinabi niya sa akin? Napasinghap ako at hindi malaman ang gagawin. Nataranta ako nang dumako ang tingin ni Phoebe sa gawi ko. Dahil sa kawalan ng ideya kung ano ang dapat kong gawin, tumalikod ako sa kanya at naglakad papunta sa pinto palabas ng restaurant. Bawat paghakbang ko paalis sa estruktura ay katumbas ng pagsikip ng dibdib ko sa sobrang galit. Ilang beses akong napapasinghap dahil sa posibilidad na maiyak ako rito bago pa man ako makauwi. Nakakahiya yun. Dahil sa kawalan ng lakas, pinilit ko ang sarili kong maglakad paalis doon. Nang makalayo na ako ay hindi ko na kinaya at napaupo na ako at isa-isang pumapatak ang mga luha ko. Gusto ko na lang ngayon na tumigil na yung sakit. Nakakainis. Hanggang ngayon ay hinang-hina pa rin ako pagdating sa kanya. Inis kong sinabunutan ng sarili kong buhok at umiyak. Yumugyog ang balikat ko dahil sa paghikbi hanggang sa hindi ko na napigilan ng sarili ko. Bakit naman kasi hindi ako pwedeng maging masaya at mahalin pabalik ng taong mahal ko? Lahat na lang ba talaga ng lalaking mamahalin ko ay hindi ako kayang mahalin pabalik? Natigil ako sa pag-iyak nang maramdaman kong may umupo sa harapan ko. Mula sa pagkakayuko ko sa pagitan ng mga tuhod ko, iniangat ko ang tingin sa taong nasa harapan ko. Kitang-kita ko ang pag-aalala at takot sa mga mata niya. Napatingin ako sa kamay na inangat niya, pero nanatili iyon sa ere. Hindi man lang niya nagalaw. Puno ng luha ang magkabila kong pisngi, at ang gilid ng mga mata ko habang nakatingin sa kanya. He smiled gently and took a sharp breath. Love. Tawag niya sa akin na mas lalong nagpasakit sa puso ko at muling nagpatulo ng mga luha ko. Ang kamay niyang nasa ere kanina ay inilapit niya sa mukha ko at ubod ng ingat niyang pinahid ang mga luha ko. Why are you always running away from me? And why are you crying? Isn't it obvious? Marahang tanong niya. Napakurap-kurap ako sa kawalan ng ideya sa kung ano ang mga sinasabi niya. What? Naguguluhan kong tanong. What are you thinking? Tanong niya. Buong ingat niyang inilagay sa likuran ng tenga ko ang ilang buhok na tumabon sa mata ko. Si Phoebe. Wika ko. Napalunok ako at kinakabahan sa maaari niyang isagot. What about her? Malumanay niyang tanong. Natigil na ang pag-iyak ko at natuyo na rin ang mga luha ko. May anak ba kayo? Nakita ko siya kanina. May kasamang batang lalaki. Love, have you seen the face of her child? Ni hindi ko nga kamukha yun. How can you say that it's mine? Malumanay niyang tanong. Remember what I told you 6 years ago? He asked and caressed my face. As his soft gaze scanned every corner of my face, I shook my head when I remembered nothing. He said a lot of things to me 6 years ago, and I can't remember what he said to me before. It's you or no one, love. It's always be you. It's always been you for all those years. Saad niya na pinataka ng halik ang ilong ko. Bumalik ang nararamdamang pilit kong binaon at kinalimutan kasama siya. And for the past 6 years, I did what I wanted to do, and it's to hug him. I hugged him so tight that I don't want to let him go anymore. I hugged him out of longing, love, pain, and regrets. Ilang minuto ko siyang niyakap bago siya kumalas at tinulungan akong tumayo. Tinulungan niya akong ayusin ang sarili ko bago niya ako inalalayan papunta sa sasakyan niya na dinala niya pala mula sa restaurant. Nanatili akong tahimik at nakatingin sa labas ng bintana. Naramdaman ko na lang na hinawakan niya ang kamay kong nasa hita ko. Napalingon ako sa kanya at nakita kong pinagsiklop niya ang kamay naming dalawa at hinalikan ang likuran ng palad ko. Namula ako sa ginawa niya at parang may mga libong-libong paru-parong nagliparan sa tiyan ko. Ngumiti siya sa akin at nagpatuloy sa pagmamaneho habang hawak pa rin ang kamay ko. Pagkarating namin sa harapan ng bahay, binitawan niya ang kamay ko at lumabas ng sasakyan. Umikot siya papunta sa pintuan sa gilid ko at pinagbuksan ako ng pinto. Thank you. Mahinang pasasalamat ko sa kanya. Nanginitian niya lang. Hinawakan niyang ulit ang kamay ko at sabay kaming naglakad papunta sa pintuan ng bahay. Hindi pa man kami nakapapasok ay sinalubong na kaagad kami ni Lauren. Dala-dala niya ang puting teddy bear at tumakbo papunta sa direksyon naming dalawa. Agad kong binitawan ang kamay ni Queen at umupo para salubungin si Lauren. What took you both so long to go home?
she asked while pouting. Natawa naman ako at tinalika ng tungki ng ilong niya. We just go somewhere, sweetie. Sagot ko naman sa kanya at hindi maiwasang napatingala kay Queen na ngayon ay nakangiti habang nakatingin sa aming dalawa ni Lauren. He crouched down and joined us. He tucked Lauren's hair to the back of her ear and gently caressed her face. Did you get my baby brother? Inosente niyang tanong. We didn't, baby. Saad ni Queen na mas nagpanguso kay Lauren. Why do you want a baby brother anyway? I just want to, sagot niya. Aren't you going to give me one? Tanong niya pa sa amin na nagpaubo sa akin. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa ni Queen. Puno ng pag-asa ang mga mata niya. We'll figure that out, okay? Saad ko sa kanya na tinanguan niya naman kaagad. Natigilan ako nang bigla na lang inilapit ni Queen sa tenga ko ang bibig niya at bumulong. I'm thrilled, he huskily whispered. Napalunok ako at hindi ko magawang lumingon sa kanya. Where's your ninang Missy by the way? Tanong ko kay Lauren habang naglalakad kami sa pasilyo. Someone fetch her kanina, saad niya. Natigilan ako at napalingon kay Queen. Ngumiti lang ang huli sa akin at inakbayan ako. Don't worry, love. She's in good hands. Saad niya. Bakit pakiramdam ko? Kilala niya ang tinutukoy ni Lauren. Kumunot na lang noo ko at hindi na nagtanong pa. Pagkarating namin sa kwarto ay agad na tumakbo si Lauren papunta sa kama at tumalon paakyat. Be careful, Lauren. Paalala ko sa kanya. Gumilid ako nang dumaan si Queen sa gilid ko at pumasok sa kwarto. Bago pa man siya makatalikod mula sa akin, nakita kong ngumisi ito. Kainis? Naalala ko na naman ang ginawa niya kanina. Lumapit siya sa kama at umupo sa gilid nun. Humarap naman si Lauren sa kanya habang pinaglalaroan ng hawak na teddy bear. Umiwas ako ng tingin mula sa kanilang dalawa at pumunta sa cabinet para maghanap ng pamalit ng damit. Nang makahanap ng may isusuot, iniwan ko silang dalawa habang nag-uusap sa kwarto. Pumasok ako sa banyo at mabilis na nagbihes. Pagkatapos kong makapagpalit ng pangbahay na damit, nadatnan ko silang dalawa na nag-uusap pa rin pagkalabas ko galing sa banyo. My first name was from my grandma, and I don't know where my second name came from. Rinig kong saad ni Lauren sa ama. Ngumiti naman si Queen sa kanya. Kinuha niya mula kay Lauren ang yakap nitong teddy bear at ipinakita niyang isang paa nito sa kanya. Napasinghap ako at napayakap sa sarili. Did you see this? Tanong niya at itinuro ang paa nito. Kumunot naman ang noo ni Lauren at tiningnan ng mabuti kung ano ang tinutukoy ni Queen. Lumapit pa siya sa hawak nitong paa ng teddy bear para makasigurado. Mula sa pagtataka, ay napalitan ng gulat na ekspresyon ng mukha niya. It embroidered my name! It's Lauren! She said in a high-pitched voice. She looks like she answered a difficult riddle. How come that I didn't notice that? And why does it has an embroidered Lauren there? Kuryoso pa niyang tanong sa ama na nagpatawa ng bahagya rito. Gigil niyang pinisilang pisngi ni Lauren bago ito sinagot. Because I asked the shop owners to do so. Wika niya. I got your name from the embroidered name in the teddy bear's foot. Because your daddy said it was cute and it's somehow pronounced like your daddy's second name. Paliwanag ko sa kanya. Wow! Now it makes sense! Lawrence and Lauren. Masayang saad niya. Yes, sweetie. Nakangiting saad ko. Napatingin ako kay Queen at natagpuan itong tuwang-tuwa rin sa sigla ni Lauren. My heart filled with an unexpected happiness that it feels like I'm floating in a cloud nine right now. I can't deny the fact that only Queen could give me that. Masaya akong kasama ang anak ko at ang daddy ko. Pero hindi ko may pagkakailang iba ang sayang ibinibigay niya sa akin. He'll always make me feel lost, but at the same time, he'll make me feel at home in his arms. He'll make me feel calm with his husky and soothing voice. He'll make me feel all of the emotions I can't even recognize myself. Queen stayed until dinner. Akala ko magkakaproblema o magkakairingan sa hapag, lalo na't nandito si daddy, but it turned out opposite of what I expected. Lauren is even more happy seeing her grandpa and daddy getting along so well. Parang ang ako yung intruder sa sarili kong bahay dahil sa kanila. Sila lang tatlo ang nag-uusap at para bang wala ako rito at kasama nilang kumakain. Tahimik akong kumakain nang bigla na lang akong mabulunan dahil sa tanong ni daddy kay Queen. Mabilis namang nakalapit sa akin si Queen at inabot ang baso na may lamang tubig sa harapan ko. Ininom ko naman ang laman nun habang hinahagod niya ang likuran ko. Kalahati ang nainom kong tubig bago ako natigil sa pag-ubo at umayos ang pakiramdam ko. Tiningnan ko lang saglit si daddy bago ibinalik ang tingin kay Queen na hanggang ngayon ay nasa gilid ko pa rin at patuloy na hinahagod ang likuran ko kahit pa maayos na ang pakiramdam ko. Chancing tong lalaking to?
As was I saying, what's your plan with my daughter? Nakataas ang kilay na tanong ni Daddy kay Queen. Naramdaman ko namang natigil ang paghagod ni Queen sa likod ko bago tumikim at sinagot ang tanong ni Daddy. I'm planning to wait for her at the end of the aisle, sir. Sagot niya na nagpaawang ng mga labi ko at nagpalaki ng mga mata ko. And I will do everything to make that happen with your permission. A ghost smile escaped from my father's lips before he nodded his head and continued eating. Narinig ko namang nakahinga ng maluwag si Queen sa sinabi ni Daddy. I nudged aside and glared at him, but he just smirked at me. Hindi naman ako makapaniwalang sinundan siya ng tingin habang pabalik siya sa kinauupuan niya kanina. Lauren gave him a high five and clapped happily to his father. I can't believe that they're all against me now. And really? Waiting for me at the end of the aisle? Who is he kidding? Parang may mga elemento yatang naligaw sa bahay na to. Kaya kung ano-ano nang pinagsasabi ng mga tao rito at kakaiba ang mga kinikilos. After the dinner, Queen went home, which Lauren was so against of, asking Queen to stay until the next morning, which I totally disagree. I can't let him stay here. It will surely be the death of me. Akala ko talaga pipilitin pa ni Lauren na manatili, pero mabuti na lang at nakumbinsi naman siya ni Queen. Hindi ko nga lang alam kung ano ang pinag-usapan nilang dalawa para mapapayag niya si Lauren dahil nag-usap silang dalawa ng masinsina nang hindi ako kasama. Knowing Lauren, she might be so persistent sometimes. Manang-mana talaga at kuhang-kuha ang ugali ng ama niya. The next thing, sinundo at hinatid kaming dalawa ni Queen sa eskwelahan ni Lauren at sa trabaho ko. Kagaya kahapon, puno ng kuryosidad ang mga mata ng katrabaho ko habang kasama kong naglalakad si Queen sa lobby ng hotel. He kept his eyes straight at the way, obviously not minding all those whispers and curious eyes of my coworkers here. I gulp as I keep on fidgeting with my fingers because of such nervousness. Hinatid niya ako hanggang sa reception desk ng hotel. I mean it. Saad niya. Kumunot naman ang noo ko sa kalituhan kung ano nga bang tinutukoy niya. I meant every word I said in front of your father and in front of our child Julia. Seryosong saad niya. What Queen said echoed inside my head all throughout the day whilst I'm working. I'm thankful that I still did good in my job, even if what he said keeps on bothering me like no other. I tried to calm myself, but every time his words crossed my mind, my whole system went haywire in a second. Queen Lawrence golfer, wearing a plain black t-shirt, paired with black jeans and white shoes. He's wearing a black gladiators that only made him so freaking hot in my eyes. Malayo pa lang ay amoy ko na ang pabango niyang mula noon hanggang ngayon ay humahalina sa akin. Tumigil siya sa harapan naming dalawa ni Chloe at namulsa. He smiled gently at me before giving Chloe his half attention and looked at me again with more intense eyes. It's slowly melting me in a second, and at that moment, the sand will absorb me in no time. I wanted to ask you for a date. Walang paligaw-ligaw niyang saad sa akin na nagpatigil sa akin huminga ng ilang segundo. This time, no more running away from me. Oh God, what are this man doing to me? Bakit tayo pupunta dyan? Takha kong tanong sa kanya na hindi naman niya sinagot. Patuloy niya lang akong hinihila ng marahan habang ako naman ay nagpapatinaod lang sa kanya. Tinitigan niya ako sa mga mata at ngumiti ng marahan na siyang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ready? Nakangiti niyang tanong. Ready for what? Nagtataka kong tanong. Hindi siya sumagot. Imbes ay gumilid siya at doon nakita ko ang ibig niyang sabihin. Umawang ang labi ko sa nakita. Nanlaki ang mga mata ko at lumingon sa kanya na ngayon ay sobrang laki ng ngiti habang nakatingin sa akin. Surprise! Malambing niyang bulong sa akin. Sa gitna ng gubat kung saan lumalapag ang private chopper ni Sir ay may isang mesa. May puting kortinang nakapatong sa ibabaw nito, pati na rin ang magkaharap na dalawang upuan. May kandila sa gitna ng mesa at may mga bulaklak. May dalawang plato na rin na may lamang pagkain, isang bote ng wine na nasa bucket na may ice, at dalawang glasses na may laman na ito. Napupuno rin ng fairy lights ang mga puno na siyang nagbibigay liwanag sa buong paligid. Madilim na at tanging mga tunog na lang ng kuliglig ang tanging tunog na maririnig. Bakit? Ibinalik ko ang tingin sa kanya. I just want to have a dinner with you, just the two of us. Hindi kasi natuloy yung lunch last time, so I thought to have a dinner with you instead. Walang distorbo, tayong dalawa lang. Saad niya. Napalunok ako sa sinabi niya at sa intensidad ng mga mata niyang mariin na nakatingin sa akin. Nakakailang. Hindi ako nagsalita kaya naman natahimik kaming dalawa. Let's eat. Paanyaya niya na tinanguan ko lang. Nag-umpisa na kaming kumain sa tahimik na paraan.
Masarap ang pagkain, kaya doon lang natuon ang lahat ng atensyon ko. At isa pa, nagugutom na rin ako kanina pa. Uminom ako ng kaunting wine. Napatingala ako nang bigla nilang may tumugtog. Hinanap ko si Quay na bigla na lang nawala. Nagtaka ako at nilibot ang paningin. Nakita ko siyang lumabas sa may kung saan at pagkatapos ay naglakad papunta sa akin. Inilahad niya ang kamay sa harapan ko at ngumiti. May I? Tumango ako at inabot ang kamay niya. Buong ingat niya akong hinila patayo. Kinuha niya ang dalawa kong kamay at ipinulupot iyon sa liig niya, habang ang mga kamay naman niya ay nakapulupot sa bewang ko. Nakatingala lang ako sa kanya habang tinititigan niya ako sa mga mata. Kumikislap ang mga mata niya na matagal ko na ring hindi nakita. Habang tumutugtog ang mahinang musika sa paligid, ay marahan naman niya akong isinasayaw. Pareho naming dinadama ang bawat liriko at tugtog ng kanta, lost in our own thoughts and created world. Nahigit ko ang aking hininga nang bigla na lang niyang hinawakan ang pisngi ko gamit ang isa niyang kamay at inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Love? Malumanay niyang bigkas. Hindi naman ako sumagot at pumikit lang para pakiramdaman siya. I love you. Naimulat ko ang mga mata ko at nakaawang ang mga labing tumingin sa kanya. Nakapikit ang mga mata niya habang nakahawak pa rin sa akin at marahan akong isinasayaw. Did you hear me? Puno ng emosyon at malumanay niyang saad. I never stop loving you. I never did. Because stopping it will only the end of me. I love you. And I will take this opportunity to say it a lot of times. Every second I get to love. You are the only one I love this way. It's only you who can make me this happy. It's you and no one else. My heart suddenly wanted to burst because of his confession to me. Instead of uttering the words I've always wanted to tell him, I cupped his face and tiptoed. I leaned in and captured his lips. No more words, just a kiss. A kiss full of affection, love and longing. Happiness can't only attain with other people, but within ourselves too. We can be happy alone, but we can't deny the fact that there will always be a hollow feeling deep inside us that is wanting to be fulfilled, and there will always be a person who will suddenly appear in our life who will not only fulfill that and give us the overflowing happiness we deserve. Happiness comes with forgiveness and acceptance. Forgive those who hurt you, and accept that everyone can make mistakes. No one's born perfect, and no one's not going to make mistakes. The only important thing is that you'll see them worthy of your forgiveness and acceptance. Not everyone has a chance to be forgiven and accepted, so prove yourself that you're worthy of it. Days being with Quinn around us feels like a dream. I can see that he's really trying to make up and compromise from the years he has missed. He always make a way to spend a lot of times with us, even though his work is calling him. We're currently inside his car right now. He's behind the steering wheel and driving while I'm beside him, sitting at the passenger seat and Lawrence at the back seat, already fast asleep. I look outside the window of the car and enjoy the green scenery. Napangiti ako sa magandang tanawin at napalingon kay Quinn na nagda-drive. Nakita kong inalis niya ang isang kamay mula sa manibela ng sasakyan at itinakip iyon sa bibig niya para humikab. Nakaramdam naman ako ng awa para sa kanya. Madaling araw kasi kaming umalis mula sa bahay kanina para maagang makapagbiyahe, lalo na't may kalayuan ang pupuntahan namin. His cousin suddenly invited us for an outing last time, and Lauren wanted to meet Darwin and Asil, not just as friends but cousins. Birthday ni Darwin at inimbita kami ni Sir Dagan. I guess he already knows Lauren's true identity. Everyone knows. Muli akong napalingon sa kanya nang marinig siyang humikab ulit. Medyo madilim pa ang paligid at konting sasakyan pala ang dumaraan sa kalsada. Kitang-kita rin ang kapal ng fog sa gilid ng kalsada na hindi naman nakakaapekto sa biyahe. Napaayos ako sa pagkakaupo ko at itinuon ang buong atensyon sa kanya. Tumigil muna kaya tayo? Saad ko na nagpalingon sa kanya ng kaunti sa akin bago niya ibinalik ulit ang atensyon sa harapan. Baka gusto mo munang matulog saglit. Dagdag ko pa bago tiningnan si Lauren sa likuran na hanggang ngayon ay natutulog pa rin. After knowing that we're having an outing with her father's cousins and her cousins too, she got too excited that she slept late last night. Nagising naman siya kanina nung sinundo kami ng daddy niya, pero muli siyang nakatulog. Nah, it's okay, sagot ni Queen. Napalingon ako sa kanya. They're excited to meet her. Nakangiting wika niya at nilingon si Lauren sa backseat. Napalunok naman ako at kinabahan. Ngayon ko lang napagtanto na baka nandoon ang iba pa nilang kamag-anak na kahit kailan na hindi ko pa nakikilala o nakita ni minsan.
Hindi rin naman kasi kami umabot sa punto dati na ipinakilala ang isa't isa sa mga magulang o kamag-anak. Kung hindi ko pa nalamang magpinsan sila ni Sir Degan, ni hindi ko malalaman na may kamag-anak pala siya. Pero kung gusto mo munang matulog, pwede naman tayong huminto saglit. Hindi naman siguro tayo malilate kung sakali. Ani ko. Sure, love. Ngumisi naman siya sa akin na ikinapula ng mukha ko. Mabilis akong umiwas ng tingin mula sa kanya. Nagdadalawang isip kung kakausapin ko ba siya o hindi na. Kung tatahimik lang ako ay baka mas antukin lang siya lalo. Kung kakausapin ko naman siya, hindi ko rin alam kung anong pag-uusapan naming dalawa. Wala rin akong maisip na kung anong pwede.